purihin po ang Panginoon sa araw pong ito. Alam ko po na mayroon pong mensahe ang ating pong Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po maging sa naka-online po sa umaga pong ito. So sige po, tayo po ay tumayo. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako sa Hebreo chapter 12 verse 17. Hebreo chapter, sige ba, next po. Isa pa po, next po. Yan. Dito po sa Hebreo chapter 12 verse 7, sabi po dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Salamat po sa salita po ng Diyos. Tayo po ay minsan pa na dumulog sa ating pong Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa umaga pong ito. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat sa buong magdamag, Panginoon. Salamat po sa pag-extend nyo po ng buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa hininga. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala nyo po, Panginoon. Tunay nga na napakabuti nyo sa buhay po namin. Bagamat minsan nararanasan po namin ang pagsubok sa buhay, ang problema sa buhay, subalit kayo po ay nananatiling tapat, kayo po ay nananatiling mabuti, Panginoon, sa buhay po ng inyong pong mga anak na patuloy na umaasa po sa inyo. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa aming po mga pagkukulang, sa aming po mga kahinaan, Panginoon, sa aming po mga kasalanan, Panginoon, hayag sa iyong paningin, Panginoon, sa mga oras pong ito. Pakalinisin niyo po ang bawat isa at dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay maging kaganap-ganap, Panginoon, sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa umaga pong ito. Panginoon Diyos, patuloy pong buksan ang aming pong pandinig, ang aming pong mga puso, ang aming pong pangunawa, Lord, upang maunawaan po namin ang inyong pong mensahe sa umaga pong ito. Hiling din po namin na patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. At ang gawa ng kaaway ay patuloy po naming sinasaway upang hindi po makapanaig sa inyong pong banal na gawain. Marami pong salamat, kayo ang maitaas, Panginoon, at gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng inyong pong mensahe sa umaga pong ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon na po sa panibagong araw na ito. Natin pong sineselebrate ang kaarawan ng mga tatay. Hindi ko alam kung ano pong tawag po sa inyo ng inyong pong mga anak. Pwedeng daddy, pwedeng itay, pwedeng taytay, pwedeng kung ano man. No? Ang haligi na sinasabi po natin, haligi ng tahanan. Alam nyo po ba na ang haligi ng tahanan ay napakahalaga? Isang pundasyon na dapat pong matibay. No? Kung kahoy ang haligi, huwag naman sanang inaanay. Kasi pagka inanay ang isang haligi ng isang tahanan, marahil baka ito po ay bumagsak. So sa umaga pong ito, ang ating pong tema ay may pamagat na, doon po sa first slide po, adversity in life. Ayan, adversity in life. Ano po ba yung adversity in life? Sino na po ba sa atin ang nakaranas ng adversity? Ano po ba yung adversity? Sabi po, kahirapan sa Tagalog, pababawin po natin, kahirapan, pagdurusa, kagipitan o kasawi ang palad. No, bakit po ba nararanasan ng isang tao itong bagay pong ito? Sabi po, minsan ito daw po ay bunga ng ating pagkakamali at pagsuway sa Diyos. Or minsan ito'y niloob ng Diyos upang di tayo magpalalo. Kung ano man ang kadahilanan, isipin na lang po natin na may plano ang Diyos at umaasa po tayo sa Kanya. Amen po ba? Kasi wala naman talaga tayong kayang gawin No? Very limited ang ating po magagawa
Kaya kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, siya na po ang bahala. Di ho ba? Ulitin ko po, pag ho ba tayo sumasakay ng jeep, tinatanong po natin yung driver kung mahusay siya mag-drive. Di ba hindi? Nagtitiwala ho tayo sa kanya. Di ba? Na kaya tayong dalhin ng ligtas doon sa ating pong patutunguhan. So sana po ganun din po tayo sa Diyos. Na patuloy po nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa ating pong mga buhay dahil alam natin ang Diyos ay makapangyarihan. Higit pa sa driver natin po sinakyan papuntang Divisoria o saan man tayo papunta. Amen? Di ba? Alam, minsan inaagaw natin yung manibela sa Diyos. Ayaw nating pa-drive sa Diyos yung ating buhay. At pinipilit nating kunin ang manibela. Tayo ang nagdadrive at ang Diyos yung katabi po natin. Amen po ba? Kaya minsan, nararanasan po natin yung kabiguan sa buhay. Nararanasan po natin yung kalungkutan sa buhay. Dahil mas nauuna natin yung gusto natin kumpara doon sa gusto ng Diyos na unahin natin at gawin po natin. Amen po ba? So sa umagang ito, alam ko po, meron pong mensahe si Lord sa atin at sana po bukas ang ating pong pangunawa, ang ating pong pandinig, ang ating pong kaisipan. Bakit ko po na sinabi po ito? Kasi po sa school, pwedeng physically present ka but mentally absent. But this morning, na sana tayo po ay physically present but attentive din po sa ating pong pangunawa kung ano man ang sasabihin ng Diyos sa atin sa umaga pong ito. Amen po ba? Kung nakita nyo po yung taong yan na nasa kabila kanina, sa kaliwa po ninyo, na tumalon papuntang kanan, siya po ba ay mananatiling nandun lang sa kaliwa, di po ba? Nasa kaliwa lang siya. Kung hindi siya po mapupunta sa kanan, kung hindi niya tinry no? Hindi niya tinry na tumalon. No? Meron po siyang ginawa upang siya po ay makapunta doon sa kanyang pupuntahan. Okay? So, sa umagang ito, nawa ang Diyos po ang patuloy na mangusap po sa atin sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Diba, next po. Dito po sa English version na kanina binasa po natin, napakaganda po na sinabi, "Blessed is a man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him." Napakaganda. Although sa Tagalog po, nung kanina pong binasa po natin, ay hindi ganun ka-eksakto, pero yung meaning ay makikita po natin kung anong pong ibig sabihin. Blessed is a man. No, pinagpala ang isang tao, no, na nagpe-persevere under trial. For once he has been approved, aprubahan no, he will receive the crown of life. Korona ng pagtatagumpay, korona ng buhay na pinangako ng ating pong Panginoon sa nagmamahal sa Kanya. Sige nga po, balikan ho natin yung Tagalog version na binasa po natin kanina. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. So, dapat meron daw tayong pagtitiis. No? Sa lahat ng bagay. Sa pagtutuwid man yan, sa paglakad man natin yan, patungo sa Panginoon, may pinagagawa man sa atin si Lord, yung pagtitiis, nandyan po. Bakit po? Si Jesus Christ nagtiis din eh. Di ba? Para sa atin. So, ganun din po tayo na tinawag ng Panginoon, yung pagtitiis, kasama po. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ang pagtitiis. Pagtitiis, kasama po yan. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, nung tayo po ay Kanyang tinawag. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Sa mga magulang na nandito po, hindi niyo ba dinidisiplina ang ating po mga anak kung sila po ay nakakagawa ng mali? Di ba tinatama ho natin sila? Dinidisiplina po natin sila. Dahil mahal ho natin sila.
Ngayon po, kung hindi natin sila dinidisiplina at hinahayaan na lang po natin sila doon sa mga maling bagay na ginagawa po nila, huwag mo natin sabihin, mahal kita, anak. Pero hinahayaan mo sila o siya na magpatuloy sa paggawa ng mali. So, ganun din po si Lord sa atin. Kung tayo man po ay nakakaranas minsan, ng adversity sa buhay, malamang tayo po ay pinapalo lang, tinatapik lang ang ating pong Panginoon dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay maituwid ng landas. Amen po ba? Ayaw ng Lord na tayo po ay mapahamak. Sige po, next po. Ano pong sabi po dito? Sa unang Pedro, chapter 4, 1-5. Dahil si Kristo mismo ay nagdusa noon sa katawan, so physically, di ba? Na siya po ay pumunta dito po sa lupa, nagkatawang tao po siya. Dapat din kayong maging handa sa mga pagdurusa, sapagkat ang nagdurusa sa katawan ay tumigil na sa kasalanan, upang ilaan ang nalalabing panahon ng inyong buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa makamundong hangarin sa buhay. So meron po tayong purpose, bakit po tayo tinawag ng ating pong Panginoon? Hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang umayon po tayo sa sanlibutan ito. Kundi sabi po doon, mag-iba po tayo ng isip upang malaman po natin at mabatid po natin kung ano ang kalooban ng Diyos na nakakalulugod po sa Kanya. Verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga di sumasampalataya sa Diyos tulad ng kahalayan. Tapos na to masasamang pagnanasa, paglalasing, malalaswang kasayahan, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga time na yon na naaksaya, tama na. Tama na. Verse 4, nagtataka ang mga dating kasama ninyo kung bakit hindi na kayo nakikisama sa gayong ding magulo at walang pakundangang pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. So naalala ko po yung laging testimony ni Pastor. Sabi, alam mo Rick, mas gusto ka namin kasama dito kaysa nandiyan ka. No? Tumatak sa ating pong mga kaisipan ang mga bagay na yun. Na ayaw nila doon sa ginagawa natin ngayon. Mas gusto nila nakasama tayo nila. Ayaw, wag ka na dyan. Wag ka na magpa-Bible dyan. Sayang. Hindi po Alam natin ang katotohanan. Pero ang sabi po sa verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So sa umagang ito, patuloy na binubuksan ng Diyos ang ating pong mga kaisipan. Ano po? Sabi po sa kanyang mga salita, sila po ay nagumon dito po sa sanlibutan ito. Kaya po sila ay nagkaroon ng pagdurusa. No? Nagkaroon sila ng problema sa buhay dahil gusto nila makamit ang mga bagay dito po sa lupa. Sige po, next po. Verse 12, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka na dumaan kayo sa mabibigat na pagsubok na para bang hindi ito pangkaraniwang pangyayari. So wag daw tayo magtaka kung tayo man po ay dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. 13, sa halip, dapat kayong magalak. Aba, kapag dumaranas daw tayo ng pagsubok, dapat daw tayong magalak sapagkat kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang lubos kayong magalak kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Iba po ang taong nakakilala sa Panginoon, iba ang taong hindi. Iba ang nagtataglay ng Espiritu Santo ng Diyos, iba yung hindi. Kaya yung kagalakan ng galing po sa Panginoon, hindi po mauubos po yan. Kaya nga nung tinanggap po natin ang Panginoon sa buhay po natin,
sa tulong ng banal na Espiritu, yung joy nandoon eh. Yung kagalakan nandoon eh. Na bagamat may problema po tayong sinusuong sa buhay, dahil kasama natin ang Diyos, mas nangingibabaw yung kagalakan kumpara dun sa kalungkutan. Dahil sa problema. Sino po ba mas malaki? Yung problema o si Lord? Sino po? Si Lord. Mas malaki si Lord kaysa dun sa problema. Pero minsan, mas nangingibabaw yung problema sa isang tao kumpara dun sa kalakihan ng Diyos. Kaya po hindi ma-enjoy ang buhay. Pagising sa umaga, problema pa rin. Although may problema, pero ang sinasabi po natin, mas higit ang magagawa ng Diyos doon sa problema. Dahil sinasabi natin, mas malaki ang Diyos kumpara sa problema. Lagi ko pong illustration po, sinanood po nakapunta sa bandang Tagaytay, yung medyo nasa mataas na lugar, at napagmasdan niya yung karagatan. May nakita po ba kayo at napansin kayong barko doon sa karagatang iyon na umaandar at nakita niyo po yung alon? Sino po mas malaki, yung barko o yung karagatan? Yung karagatan. Pero minsan sa buhay natin, sa application po, mas nakikita po natin at namamagnify po natin yung problema kaysa sa Diyos. Wag. Mas i-magnify natin yung Diyos sa buhay po natin. Kumpara doon sa napakaliit na problema na kayang solusyonan ng Diyos na mas malaki doon sa problema pinapasan po natin at pinagdadaanan po natin. Amen po! Napakahalaga po sa umaga pong ito sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita na sana po ay tumitimo po ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang po minsan napapakinggan sa kaliwang tenga at lumalabas sa kabilang tenga. No? Kaya po sabi, pag daw pumasok, dito po sa tenga, takpan na po dito. Kasi baka lumabas. Yung pong ating pong natutunan. Ayaw ng ating kaaway na tayo po'y matuto sa kanyang mga salita. Dumating ang kaaway, dumating ang Satanas, yung ibon, kung natin, nabasa po natin, di ba tinuka? Yung mga salita, yung mga binhi na natanim. Huwag po tayong papayag na matuka ng ibon. Yung mga salita, yung mga punla na natanim na sa ating pong mga puso. Bagkos ito po ay umusbong at magkabunga. Upang dumating ang mga pagsubok na yan sa buhay po natin, ay mapapagtagumpayan natin dahil ang mga salita na natanim, napunla sa ating po mga puso ay tumubo. Hindi natuka ng ating kaaway. Hindi natuka ng ibon. Ano pa ho ang sabi po dito? Dapat daw po sa verse 13, sinabi dyan, dapat tayong maging magalak. No po? Verse 14, pinagpala kayo kapag kayo'y nilalait dahil sa pangalan ni Kristo, sapagkat ang maluwalhating Espiritu ng Diyos ay lulukob sa inyo. Yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Kasi po, may kalaban po yun eh, yung masamang Espiritu. No po? Na naghahari dito po sa sanlibutan ito. No po? Pero wag tayong mag-alala, mas higit ang kapangyarihan ng Diyos. No po? Kaya nga po, sana po kasama po natin ang Diyos sa buhay po natin. Lagi po natin isasama. Minsan, wag mo nating iwan. Di ba? Minsan sa paglakad ho natin, Lord, diyan ka muna ha. Gagawin ko muna to ha, ayon sa kagustuhan ko. Diyan ka muna. Wag mo muna akong pakialaman sa akin pong gagawin at desisyon. Pero sa oras ng ating pagkakamali, nagkakaroon tayo ng adversity sa buhay dahil sa pagsuway sa Diyos. Nandun ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating pagbabalik, dalawang kamay po siyang naghihintay sa atin. Hindi ba mabuti si Lord? Amen?
Tuloy ko po. Verse 15. Huwag sanang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo dahil sa pagiging mamamatay tao, magnanakaw, o sa paggawa ng anumang kasamaan o pakikialam sa buhay ng iba. O, pati buhay ng may buhay, pinakailaman, pinagchismisan, pinag-usapan. Kaya sabi po, mind your own business. No po? Ayan. Ngunit, kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip ay magpuri kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So napakalinaw na sinasabi po ng salita po ng Diyos. Panahon na upang simulan ang paghukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito nagsisimula, ano pa kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ito na yung pagkakataon na ibinibigay sa atin at patuloy na ibinibigay po sa atin na tayo po ay magpakahayag ng salita ng Panginoon. Yung testimony po natin, paano ba tayo nakakilala sa Panginoon? Paano ba ako binago ng ating Panginoon? No po, na hindi po yun mapapawalang bisa na makakapakinig. Bakit? Kasi yun pong ginawa sa atin ng Panginoon eh. Dito ako nakakilala, ito yung gawa ng Panginoon para makakilala ako sa Kanya. At ito yung mga pagbabago na nangyari sa akin nung siya po ay aking pong nakilala, nung tinanggap ko siya sa aking buhay, at nung sumunod ako sa Kanya. Pwede kasi nakilala lang po natin siya, pero hindi pa rin ho tayo sumusunod. Pwede ho bang mangyari yon? Pwede. Kilala mo lang siya. Alam mo salita niya, pero hindi ka pa rin sumusunod. Di ba? Pwede mangyari yun. At minsan sabihin ng isang Kristiyano, Lord, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Nakilala naman kita. Pero ang tanong kasi, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagsunod sa Kanyang mga salita. At sa umaga pong ito, merong ways. No? May ways on how we overcome adversity in life. Meron pong guidance, although alam natin na ang Diyos lang ang makakatulong po sa atin, no po, upang mapagtagumpayan ang mga problemang ito na kinakaharap po natin sa buhay. At unang-una po dito, be prepared. Maging handa raw po tayo. Train your brain, sabi po dito, to be strong by building your inner strength and developing a growth mindset. Mindset. Minsan ang mindset, hindi ko kaya. Mahina ako. Hindi pa nag-i-start, sinabi mo na, hindi mo na kaya. Di ba mindset eh? Pag mindset natin, ay hindi ko kaya yan. Talagang hindi natin kaya kung hindi natin susubukan. At sabi po, magagawa natin yon sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi ba natin ginagawa? Sumusuko na tayo. Mindset. Palitan natin yung mindset po natin. Ang sabi, I can do all things through Christ, who gives me strength. Yun ang mindset. Ibang negative mindset, ibang positive mindset. At mamaya, dadaanan natin yung positivity. No po. Be prepared. Sabi po dito, andiyan pa ho tayo. Examine your limiting beliefs and faith and develop your support system. When the time comes to dig deep and uncover how to overcome adversity, you'll be prepared. Dumating man yung pagsubok na yon, handa ka sa lahat ng pagkakataon at oras. Kasi handa ka eh, pinaghandaan mo eh. E paano hindi naghanda? Alam na mayroong paparating na bagyo. Eh yung bubong may nililipad ng hangin. Anong gagawin? Bayaan mo lang. Eh dumating yung bagyo, lakas ng bagyo, signal number 5. Tangay yung bubong. Eh hindi naganda. Eh, pero alam na mayroong babala na. May papalapit pong bagyo. Ayan. Dapat maging handa.
Maganda ka ng payong pagpasok mo. Maganda ka ng kapote. Maganda ka ng stepin. Dahil pag uwi mo, baka baha. Mga ganong bagay ba? Paano kung wala? Walang anunsyo, walang babala. Kaya yung payong ko, lagi kong dala. Rain or shine. Amen? Kasi dapat lagi ho tayong handa. Hindi lang yung Boy Scout. No? Kahit hindi nag-Boy Scout, dapat laging handa ang isang Kristiyano. Tuloy ko po. Lean into the work that you've already done and use your inner strength to handle the situation. This becomes easier the more you prepare yourself. Okay? Maging handa po tayo. Isa po yun. At ang po sabi po ng Biblia. Sige po. Yan. Unang Korinto 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Kung titingnan natin, dalawang purpose. Yung isa sa daily life, ito naman po sa spiritual side. Na po, kaya po napakainam na sa umagang ito ay patuloy po nating maunawaan kung ano po ang sinasabi ng Panginoon po sa atin. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ano yung maging matapang? Maging matapang po tayo sa pagharap sa mga pagsubok at problema na maaari po nating ma-encounter sa buhay. At magpakatibay tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil alam natin, mas malaki ang Diyos kumpara sa problema po natin na pwede po nating ma-encounter sa buhay along the way. Amen po? Nandyan po tayo? Next po. Unang Pedro 5:8-9. Maging handa kayo at magbantay. So inulit po dito yung maging handa at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag. So inulit na naman yung magpakatatag. Kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis sa ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng problema sa buhay, kundi ang bawat isa po sa atin. At baka mamaya magulat tayo, mas mabigat pa pala ang kanyang dinadanas kumpara sa dinadanas po nating problema. Pero bakit siya nagiging mananagumpay? Anong sikreto niya? Meron siyang Diyos na pinagkakatiwalaan. Amen. Dito po sinabi po magpakatatag po tayo. Ang tanong, kailan tayo magpapakatatag? Kailan tayo magiging handa? Lagi tayong maging handa. Dahil ang sabi po dito, ang kaaway po natin, ang leong ito, ang diablong ito, ay aali-aligid. Parang isang lalaki na umaali-aligid sa kanyang iniirog. Ganon din ang ating pong kaaway. Kaya kaingat ho tayo upang tayo po ay hindi mabitag, masilo ng ating kaaway. Amen po. Andiyan pa ho tayo. Next po. Practice positivity. Ano yung positivity? Yung ikaw ay positibo sa lahat ng bagay. How does a person overcome adversity? Through mindset. So sinabi na naman dito, mindset. Naka-mindset ho ba tayo na magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon? Yan. Amen. And practice. Mindset, work, and practice. Often, it is more about the way they frame the things that happen to them than the actual things that happen. Take a step back and reframe the problem in a positive way. Minsan pag may problema tayo sa buhay,
ano agad ang reaction po natin? May problema ako. Nanghihina ako, matamlay ako. That's a negativity. Pero this morning, ang sabi po, practice positivity. Maging positibo tayo sa lahat ng bagay. May sakit ako, hindi pagagalingin ako ni Lord. Hindi, malakas ako. Amen po ba? Yung ikaw ay, feeling mo, ikaw ay matamlay, isipin mo, ay, may sakit ako, magkakasakit ka nga. Kaya minsan sabi, wala akong pera, wala kang pera. Isipin natin, malakas ako dahil sa tulong ng Panginoon. Yun naman pong end point eh. Di ba? Dahil kasama natin si Lord, all things are possible. Tuloy ko lang po. Catch any negative self-talk and replace it with empowering beliefs and faith. So dito po pumapasok yung pananampalataya po natin. That help you work toward your goal rather than undermine it. The more you shift yourself toward a positive mindset, the more equipped you will be to overcome adversity. Ano po sabi po dito sa Kawikaan? Next po. Kawikaan 4:23 to 27, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong kaisipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yan din ang magiging buhay mo. Mahina ako, wala akong magagawa, hindi ko kaya yan. That's a negativity. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. Mindset. That's positivity. Amen po? Sabi po, wala ho tayong mararating pag lagi negative ang ating iniisip. Hindi ka pa nga nag-i-start. Sinasabi mo na, hindi mo kaya. Paano mo nasabi hindi mo kaya? Hindi ka pa nag-start. Amen po ba? Napakalaki nung pagkakaiba nung ikaw ay mayroong gagawin, sa hindi ko kaya to. Yung isa gumawa, ginawa niya na yung lahat ng bagay at sinabi niya, talagang hindi ko makaya to eh. Doon pa lang tayo makakapag-isip, makakapagsabi na talagang hindi natin kaya. Kasi kumilos ka eh. Pero hanggat hindi ho tayo kumikilos sa isang bagay, lalong-lalo na sa pinagagawa ng ating pong Panginoon, hindi ho tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi ho tayo makakapag-move on do sa bagay na yon. At kung nangyari ito sa isang pagkakataon, mayroong pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, at sa mga sunod na pagkakataon, sabihin sa'yo ng kaaway mo, kaaway natin, hindi mo yung kaya. Amen po. Pero in fact, dahil kasama mo ang Lord, makakaya natin ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. Next po. Stay disciplined. Disiplinado. Mental, physical, financial, spiritual, and time. Ulitin ko, mental, kanina nadaanan na po natin yung mental, physical, financial, spiritual, time. When tough times hit, it can feel like your life is out of control. When you create and actively practice positive habits like meditation, sino po ba nagme-meditate dito? And daily exercise. Hindi lang po physical exercise, no po? Pati yung ating pong spiritual exercise, yung ating faith ay patuloy na gumagana. No? You are preparing your mind and body for adversity. Though it may be hard, sticking to a daily routine through good times and bad will bring order and empowerment to your life. It will make you feel more grounded in your ability to overcome adversity and achieve your goals. Meron kang mararating. Yung goal po natin ay maisa sa katuparan po yun kung ma-overcome po natin to. Kaya stay disciplined.
Paano po ba yon? Minsan sa pagkain, no? May sakit na. Tapos, kung ano pa yung bawal, yung pa yung kinakain. Discipline. No? Naalala ko ulit yung aking pong kasama po before sa office. Kaya pala siya na-stroke. Sabi ng kanyang asawa, paano? Yung mga taba ng baboy, tinatago pa doon sa ilalim ng kanin. Para makakain lang, para pag wala yung bantay, kain siya. O yun, na-stroke. At totoo po yun hindi po yun gawang kwento. That's true. Minsan nangyayari po sa buhay po natin yun. Ginajustify natin para magawa natin yung gusto natin. Pero mali. No? Tama po ba? So, sana po sa umaga po ito, nagiging healthy po yung discussion po natin. Ano man yung pinagagawa sa atin ni Lord, ay patuloy po nating magawa. Sige po, next po. Ayan. Sa unang Korinto 9:25-27, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. So mga athlete, mga players, may disiplina po sila sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. So alam po natin, mga athlete pong ito, ay sila po ay disiplina sa pagtulog, sa oras ng pagtulog nila, sa mga kinakain nila, the way they practice, no? Kaya nga si Pacquiao, gano'n na lamang, no, siya po ay lumalaban, no po? Disiplinado po siya sa mga kinakain niya. Pag bawal, huwag mong kainin. Tapos, hindi po ganun karami yung unli. Yung hanggat gusto mong kumain, kakain ka, hindi po. Meron pong certain amount. Yun lang ang kakainin mo. Para ma-maintain mo yung katawan, no? Ano ba yung mga ingredients nun sa loob ng kinakain mo? Napakahalaga po nun. Kaya po yung discipline, napakahalaga po. No? Napakahalaga. Hindi lamang sa atleta, hindi lamang sa mga manlalaro, maging sa ating po mga Kristiyano, ay napakahalaga ng disiplina. Okay, ano po, tuloy ko po. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Baka ma-disqualified. No? Baka ma-disqualified. So, napakahalaga ng disiplina. Kaya kung alam nating tama, sabi ng doktor, bawal sa iyo ang maanghang, bawal sa iyo ang matamis, bawal sa iyo ang maalat, bawal sa iyo ang taba. Sabi ng pasyente, opo dok. Bo, sabi ng kasama niya, very good Kaya lang nung pag-uwi sa bahay, kung ano yung sinabi ng doktor, yun ang kinain. Sabi ng doktor, bawal. Ba't yun ang kinain? Tapos sasabihin, parang mabigat ang katawan ko, parang ang dami ko ng sakit. Paano sinuway mo Tama po ba? Minsan tayo yung gumagawa ng kaparaanan para magkasakit po tayo. Tapos minsan isisisi po natin sa Diyos. Huwag namang ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag namang ganun. Si Lord, napakabuti ni Lord. Napakabait ni Lord. Ayaw niya nga tayong mapahirapan Ayaw niya nga tayong mapahamak Kaya lang minsan, kapag may problema na, sinisisi natin si Lord. Sino ba nag-decide niyan? Ako. Ikaw naman pala baka si Lord ang sinisisi mo. Amen po ba? Nandito pa ho tayo. Napakabuti ng Panginoon. Pwede ba natin siyang palakpakan si Lord? Hallelujah. Next po. Stay focused. Napakaganda na tayo po ay nakapokus. Sa mga may asawa, dyan lang sa asawa nyo mag-focus, Hindi sa ibang may asawa. Mamaya sa ibang may asawa kayo nakapokus, doon lang sa tunay nating asawa. Doon lang ho tayo magpo-focus. Doon lang sa binigay ng Diyos, doon lang ho tayo mag-focus. Getting what you want in life is all about focus. Kaya yung mga estudyante na nag-focus sa pag-aaral, ngayon ay nakagraduate with honor. Amen?
Kasi nagsunog sila ng kilay. Talagang yung mga problema, yung mga hirap mag-exam ang hirap mag-review, pero dinaanan po nila yon sa tulong ng Panginoon. At sila po ay naging mananagumpay, at dahil doon, meron silang reward with honor. Dati, uso sa mga bata, tansan Walang honor, wala kang sabit, ito tansan. Di ba? Hindi po Stay focused. No matter what happens, you must keep your eye on the prize. Remember why you wanted your goal. It's your purpose. Your passion. Yung passion, napakahalaga po ng passion. Your reason for living. Remembering why you wanted your goal is just as important as actively working toward it. Visualize your life when you achieve your dreams to make it feel more possible and achievable. When your goal feels within reach, it is easier to keep taking actions to achieve it. Stay focused on your ultimate goal. No matter what, destructive thinking will only get in your way when you're learning how to overcome adversity. So magang ito, sa buhay natin, ano ba yung ultimate goal po natin? To worship the Lord. To obey the Lord. That's the ultimate goal. Ngayon, may mga pagsubok, may mga trials. Ito po ba yung magiging hadlang upang tayo po ay tumalikod sa ating pagsunod sa Diyos? Hindi po Ma-overcome po natin yung mga pagsubok na ito at mga hindrances na ito upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Ano yung goal natin? To worship God, to obey God. Ano po? Focus. Alam mo natin, with regarding focus, ito pong sinasabi po ng Biblia. Next po. Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Focus tayo sa Panginoon. Hindi tayo magpo-focus sa katabi natin. Minsan nakatingin kay sister. Minsan nakatingin kay brother. Nagkamali. Ay, makasalanan din pala yan. Talaga naman lahat tayo makasalanan Sa biyaya at tabang lang ng Panginoon. Di ba? Di mo ba? Kaya sabi po dito, focus sa Panginoon. Ituon natin ang focus sa Panginoon, hindi kay sister, hindi kay brother. Kasi sila man din ay nagkukulang at nagkakamali. Kahit ako po nagkakamali. Ang bawat isa po sa atin nagkakamali. Yung iba nga, bumagsak na sa pananampalataya dahil napakalaking pagkakamali dahil hindi po nag-ingat. Kaya sabi po, kaingat ho tayo nang wag ho tayong masilo ng tanikala ng kaaway, ng patibong ng kaaway. Okay? Focus tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-focus sa mga problema. Pag nag-focus tayo sa mga problema, hindi tayo makakapagpatuloy, mahirap makapagpatuloy. Ay, may sakit ako. May pananampalataya ako kay Lord. Bakit hanggang ngayon may sakit ako? Parang lumalala pa. Sabi ng kaaway, ayan. Sabi ng kaaway, sabi ng diablo, bulong ng diablo, huwag ka nang manampalataya sa Diyos mo. Pili mo nananampalataya ka, tapos ngayon lumalala pa sakit mo. Ikaw, mahina pa nananampalataya mo. Sabi mo, oo nga. Sa'yo na lang kaya ako sumamba. Patay tayo dun. Kay Satanas na lang daw sasamba. Hindi ho mas higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kaaway po natin. Kaya sa Lord lang mo tayo sasamba, hindi sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Sasamba tayo doon sa lumalang. Next po. Find the lesson. Ano yung lesson na makukuha ko nung na-encounter ko ang problemang ito? Dahil meron ka nakuhang lesson, tandaan ho natin para hindi na mangyari yung bagay na yon. Kung saan ho tayo nadapa.
kung bakit nagkaroon ng problema. Find the lesson. Realizing that life happens for you, not to you, is key to overcoming adversity. Every event in your life can teach you something. Sa mga nangyayari sa buhay po natin, may itinuturo ang Diyos. At sana po nakukuha po natin, natitake po natin, anuman yung itinuturo sa atin ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Those who are able to find the lessons will succeed. Ulitin ko, those who are able to find the lessons will succeed. Nagkamali ka ngayon? Bangon, umasa sa Diyos. Nangyari ulit, hindi na mangyayari yan. Alam ko na, ang kahihinatnan niyan, hindi dyan. Ayoko niyan. Pero yung iba, nadapa na, try nga ulit. Hindi, nadapa ka na eh. Huwag mo nang subukan ulit at baka mamaya, mas matinding problema pang mangyari sa'yo. Na-experience mo na, ipinaranas na sa'yo ng Panginoon, ano ang mangyayari pag ginawa mo to, yung pagsuway? Huwag mo nang ulitin. That's why we repent and not repeat. Amen. Repent. Pero wag mo nang i-repeat kasi baka mas matindi pa ang danasin. Those who blame their circumstances on others will fail. Wag natin sisihin yung iba. Wag nating sisihin yung iba sa pagdurusa ho natin. Nag-decide na rin ho tayo dyan. Stand up for what is right, even if you are standing alone. Ulitin ko, stand up for what is right, even if you are standing alone. Kahit 10 sila, isa ka lang, mag-stand tayo kung ano ang gusto ng Panginoon. Take responsibility for what has happened to you and how you reacted to the situation. Evaluate what happened and why. Come up with a plan or establish a process to prevent it from happening in the future. Then, move on. Dwelling on your mistakes and failures only takes time away from achieving your goals. When it comes to mistakes, as Steve Jobs said, it's best to admit, then quickly and get on with improving your other innovations. Ano po sabi po ng Biblia? Pilipos 4:9-11, isasagawa ninyong lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Sana po tayo po, yung kagalakan po natin, nasa Panginoon. Opo, ano man ang maranasan po natin sa buhay, ano yung lesson sa buhay. Po? Kaya po, sa buhay po natin, maraming tinuturo ang Panginoon. Po? Nagkamali man tayo, take another chance. Hindi para gawin ulit yon, kundi another chance na gawin ang bagay kung ano yung tama. Next po. Learn from others. Alam niyo po, may mga taong naka-experience ng mga bagay na hindi pa natin na-experience. Yung mga bagay na na-experience nila, pwedeng good, pwedeng bad. Kung meron pong nagsishare po sa atin, meron pong nagsabi po sa atin, sige, gawin mo yan. Na-experience ko, yan ang ginawa ko. Okay. Gawin natin. Siyempre, pinagpe-pray po natin yon. Yung isang bagay, huwag mong gawin yan.
Pag ginawa mo yan, mapapahama ka. Eh, iba curious. Dahil curiosity, sinabi na, may nagsabi na sa kanya, huwag mong gagawin yan. Ginawa pa rin. Ano nangyari? Hindi naging maganda ang resulta. Tapos sasabihin niya doon sa nagsabi sa kanya, tama ka, sana hindi ko na ginawa. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi pinagpatuloy ko yung plano ko eh. Ano resulta? Mali. Eh di ba sinabi ko na sa'yo, mali? Huwag mo nang gawin, ginawa mo pa. Matuto po tayo ng mga lesson sa ibang tao na ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay itama. Amen. Learn from others. Tingnan po natin, nasabi po ng Bible po dito. Matthew 11:29. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaang aking mga ipinagagawa. Learn from others. Matuto tayo sa Lord. Although, ginagamit ng Panginoon ang kapwa po natin, pero mas higit kung ano ang plano ng Diyos sa atin. At sana, yun ay patuloy po natin magawa. Amen po ba? Kasi minsan, merong ginagamit nga si Lord sa atin, upang sabihan tayo, at kung alam naman natin, sa may biblical ano po ito, biblical truth, yung kanyang sinasabi, di gawin natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? Kaya po dito, si Lord mismo ang nagsasabi sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, gawin po natin dahil ito po ay nararapat at kalooban ng ating Panginoon. Next po. Get a coach. Ano yung get a coach? Di po ba sa church natin merong mentor-mentee? Yun ang sinasabing coach na higher level po sa atin, na magtuturo po sa atin at mag-guide po sa atin, sa ating pong paglago sa buhay pananampalataya. Overcoming adversity takes just the right blend of positivity, realism, passion, and real-life skills. Combine these things with your inner strength and strong outer support system to elevate your life. Next level. A results coach can help you balance it all and stay on track. They are professionally trained in the art of overcoming adversity. They can give you the mix of guidance, goal setting, and the love you need to get through tough times and came out the other side stronger and wiser. A coach is trained to help people learn how to overcome adversity and become the best version of themselves. Yung nagko-coach sa atin, yung nagme-mentor sa atin, yung nagtuturo po sa atin, napakahalaga po niyan. Dito po sa Marcos, tingnan po natin. Marcos 6:34, pagkababa ni Jesus sa pangpang ay nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad ng mga taong walang pastol at marami siyang itinuro sa kanila. So, best teacher pa rin natin, best coach pa rin natin ay ating Panginoon. So, dito sa next po, ano po yung sinabi ni Pablo kay Timothy? 1 Timothy 1, verse 1-4. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at si Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang kagandahang loob sa habag at kapayapaang buhat sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus sa ating Panginoon. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Epeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. Huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakatutulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So mayroong nag-guide, may nag-guide, mayroong pong leader siya, mayroon siyang
meron nagme-mentor sa kanya. Ayan. At last, napakalaga, don't give up. Yung iba nawala na sa pananampalataya, yung iba sumuko na, yung iba umayaw na. Tayo po, wag po tayong susuko sa Panginoon. Some good real life examples are overcoming adversity. Sabi po dito, Surfer Mick Fanning got back on his surfboard just 6 days after a shark attack. So si Mick Fanning daw po ay bumalik doon po sa surfboard na po just 6 days after shark attack. Kung ikaw ba'y na-shark attack nung nagsasurfer ka sabihin mo, ay hindi na ako magsasurf. Bakit? Kasi baka ma-encounter ko na naman. Di ba? Pero hindi nagpatuloy siya. Stephen King's classic novel Carrie was rejected 30 times. Kung tayo po yung na-reject, suko na ho ba tayo? Sa mga manliligaw na nabasted, pag nabasted ho ba, aayaw na? Hindi niya na itatry, hindi, mahal ko to Ay, binasted ako, ayoko na, sa iba na lang ako manliligaw. Ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Diba? So, ganun din tayo kay Lord. Kakapray natin, limbawa, ilang taon na, pero wala pa rin. Hindi ako titigil sa pananalangin. Alam ko, tutugon si Lord sa panalangin ko. Never give up on praying. Amen? Never give up. Don't give up. When Thomas Edison tested thousands of methods before making a successful light bulb, he did not quit. That's the perfect way to sum up how to overcome adversity. Don't give up. Next po. Dito po, makikita po natin sa Lucas 18:39, yung lalaking pinagaling ng Panginoon. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinatigil siya. Tumigil po ba siya? Hindi. Bagkus lalo niya pang nilaksan ang pagtawag sa Panginoon. Minsan may mga taong nagda-down sa atin. Hindi natin maiwasan po yon. Pero wag natin silang pakinggan. Wag natin silang pakinggan. Ginugulo lang nila tayo. No? Basta ho tayo, kung malinaw sa atin, ito ang plano ng Diyos na gawin po natin, gawin ho natin. Pero kung ito ay habang pinagpe-pray ho natin at may nagsabi sa atin, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Sana po maging maliwanag po ito sa atin, no? As we go along na po sa prayer po natin, sa atin po ipinapanalangin sa Lord, may gagamitin si Lord upang i-confirm na po itong mga bagay pong ito. Kaya po, maging sensitive po tayo. Ito ba ay go-go ko? Ito ba ay i-stop ko? O maghihintay ako sa go signal ng ating Panginoon. So dito nakita po natin, siya po ay pinapatigil pero hindi siya tumigil. No po? Next po. Tumigil si Jesus at pinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. May blessing kung hindi ho tayo hihinto. Don't give up.
don't give up. Na po? Sa umagang ito, tayo kaya ang tanungin ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tayo po ba ay magdududa sa magagawa ng Panginoon? Mag-aalinlangan ho ba tayo sa Panginoon? O tayo po ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon na kaya niyang gawin ang bagay na ito? Ano ang gusto nating gawin ng Panginoon? Panghuli po. Dito po sa 2 Korinto 12:10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Sana po sa umaga pong ito ay naging challenge po sa atin minsan pa na magtiwala po tayo sa Panginoon upang hindi po natin maranasan ang mga adversities sa buhay. Dahil sa pagsuway, paggawa ng hindi po tama, pagsalangsang sa ipinag-uutos po ng ating pong Panginoon. Salamat po sa Lord sa umagang ito. Tayo po ay tumayo, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. I-personalize po natin sa umaga pong ito, yung pong tanong ng Panginoong Hesus sa lalaking ito na bulag. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tayo po ay yumuko. At sa ating pong pagkakayo ko na nakapikit, kung ikaw, kapatid, ay may pangailangan, kahilingan sa Panginoon, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Sige po, ibaba na po natin ang ating pong mga kamay. Nakita po ng Panginoon yung ating pong pagpapakumbaba. Nakita po natin yung pagtitiwala sa ating Panginoon. At sa umagang ito, tayo po patuloy na manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga natutunan po namin sa umaga pong ito. Salamat po, Diyos, sa pagtutuwid niyo po sa amin. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po na patuloy po naming maranasan ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming po mga buhay. Lord, nakita niyo po ang mga anak po ninyo na nagtaas ng kamay. Panginoon Diyos, anuman po ang kanilang kahilingan sa buhay, kayo ang mapangyari, Panginoon. Kayo ang kumilos po, Panginoon, sa mga kapatiran ko pong ito na patuloy na nagtitiwala po sa inyong magagawa. Lord, salamat po. Kilala niyo po kami. Ang aming po mga kahinaan. Ang aming po mga pagkukulang, Panginoon Diyos. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon Diyos. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, sa aming po mga buhay. At kaibigan, sa pagkakataong ito, na hindi disgrasya na napakinggan mo ang mensahe ng Panginoon, kailangan natin ng kaligtasan. At ang kaligtasang iyan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, inayayahan kita na sabihin, ipanalangin ang mga salitang ito. Igagahid kita sa isang napakaiksing panalangin. Nawa ito po ay yung maidalangin na taos sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako'y nagkulang, nagkamali, nagkasala sa iyong paningin. Patawarin niyo po ako. Pakalinisin niyo po ako sa aking buhay. At sa pagkakataong ito, sa umagang ito, sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo po ang manguna sa buhay ko.
Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Muli o Diyos, marami pong salamat sa iyong patuloy na pagkilos, maging sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa inyo po kami umaasa. Purihin kayo, maitaas po kayo, dakilain po kayo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.